sasabihin nila tungkol dun sa tariff cuts, no? From Okay. 35% to 15%. So, pakinggan natin ang ating mga magsasaka. Let us welcome the sector of Agri-Farmer Group with Mr. Ernesto Cabigting as the spokesperson. Palakpakan po natin si Mr. Ernesto. Magandang hapon na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako at nagkaroon tayo ng mga pagtitipon na ganito upang marinig na sambayanan. Lalo sa aming sektor, sa sektor ng magsasaka, na pangunahing lumilika ng pagkain sa araw-araw sa ating hapag na ating mga kusina. Pero ang mga pangako ng gobyerno ay hindi namin nararamdaman. Kami, bilang isang sektor na lumilika ng pagkain sa araw-araw, ay biktima ng mga pangako at mga programa noong panahon ng halalan. Tumayo ako po rito upang ipaabot ang aming karahingan at ang aming nasaloobing nararamdaman. Kami po ay tinawag na farmer organization, pero pumipila po kami ng bigas para makabili. Kami po ay magsasaka na pagdating ng halalan ay wala pong natitira, kundi pambayad utang. Nasaan po ang bilyon-bilyon na ginagastos ng ating pamahalaan? Mga istrukturang hindi nagagamit. Pero kung ito ay binigay sa aming sektor, hindi na natin kailangang umangkat ng ating pagkain sa araw-araw. Mabuhay ang mga magsasaka ng buong Pilipinas! Itaguyod ang ating hanay. Huwag na tayo magpadala sa mga blok na propaganda sa darating na halalan. Ang aming pong sektor ay maliwanag na biktima. Hindi naman po ako. Meron po tayong dalawang sektor ng magsasaka. Ito po ang sektor ng magsasaka na rice land ang kanilang pananim. Ibig sabihin po sila ay lowland. Ang hindi po nakikilala bilang isang farmer ay ang ating magsasaka sa upland na ito po ang nagtatanim ng mga saging, niyog. Ito po ang hindi nakakaramdam ng mga pinangako ng ating gobyerno. Ilang pong leader po ang tatayo sa entablado na ito upang iparabot sa karaingan ng ating Pangulo. Hindi lang po sa Central Luzon, hindi lang po sa Bisaya, maging po ito ay sa Mindanao. Kami po, bilang leader, ay marami pong lumalapit sa aming sektor na ang kanila pong sinasaka ay binabawi po ng landowner. Dahil po sila ay mga tenant, mga buwisan, hindi po makabuwis dahil kulang po tayo sa patubig. Nasaan po ang pondo ng irrigation? Para po mabungkal ang lupang nakatiwangwang. Nasaan po mga programang ito? Nasaan po, mahal na Pangulo? Mga rice land na i-convert sa subdivision. Ang pangakong irrigation, lawasa po, tubig na magsusupply sa community ng housing project na ito. Kami po ay walang SS, wala rin pong GSIS, wala po kaming benepisyo sa gobyerno. Pagka kami po ay na-hospital, pumipila po kami sa Malasakit Center para mabayaran po ang aming pagkakautang doon po sa hospitality. Nasaan po kami po'y mamamayan, lumilikha ng pagkain sa araw-araw, pero hindi po ata kami nakikita ng ating pamahalaan. Hindi ko na po pakakabahan dahil po marami pa pong susunod sa akin. Ang panawagan ko lang po ito sa darating na zona dito sa July 22, salubungin po natin sila ng pagkakaisa. Ipakita ang suporta ng mamamayan, sektor ng mangingisda, manggagawa at magsasaka. Magkaisa, yan po ang panawagan ng aming sektor. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Mr. Ernesto.
Thank you po, thank you. Marami pong salamat. Ayan, nakakalungkot, di ba, Rafa? Nakakalungkot talaga. Okay. If you go to the provinces, I personally have traveled in Mindoro, in Palawan. Tuyong-tuyo ang mga farms, ang mga rice fields. Oo. And in fact, one of my staff, ang magulang niya, magsasaka. At siya nagsusumbong mismo sa Yeah. akin, no? Ang Marami hirap. pang magbibigay ng explanation later on, no? Yes. Sa ating mga special guest speakers Right. patungkol dyan.